Magandang araw sa iyo, matalinong bata. Bagong aralin, bagong kaalamang makukuha. Ating alamin mga ipinatupad na programa sa panahon ni na Pangulong Magsaysay at Carlos P. Garcia. Mga programang ipinatupad sa panahon ni na Pangulong Ramon F. Magsaysay at Carlos P. Garcia. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin ang bawat pangusap at isulat ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang Pangulong tinawag na idolo ng masa? Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang ipinatupad na programa ni Pangulong Carlos P. Garcia? Pangatlo, ano ang patakarang nagbigay ng lakas loob sa mga Pilipinong mangangalakal at makipagkompetensya sa ibang bansa? Pang-apat, sino ang ikaapat na Pangulo ng ikatlong Republika? At panglima, those who have less in life should have more in law. Sinong Pangulo ang nagsabi nito? Kumusta? Ilan ang nakuha mong marka sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, sa word puzzle, hanapin at bilugan mo ang mga salitang nakasulat sa itaas. Maaring ito ay nakasulat ng patayo, pahalang o diagonal. Kumusta? Nakita mo ba ang mga salitang pinapahanap sa word puzzle? Mahusay! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Mga programang ipinatupad sa administrasyon ni Pangulong Ramon F. Magsaysay. Ang mga programang ipinatupad sa administrasyon ni Pangulong Ramon F. Magsaysay ay ilalahad o isasalaysay sa pamaraang patula na isinulat naman ni Ginang Nemia M. Andres. Pakinggang mabuti ang tula at alamin kung ano-anong mga programa ang ipinatupad ni Pangulong Ramon Magsaysay. Ramon F. Magsaysay, ikatlong Pangulo ng ikatlong Republika. Disyembre 30, 1953 nung siya ay nanumpa. Ito ay naganap doon sa Lunita. Suot kanyang barong Tagalog na angkop sa ating klima. Sa kanyang termino at pintuan ng Malacanang ay binuksan. Taong bayan sa kanya'y dumulog, hinaing nila'y pinakinggan. Idolo ng masa ang tawag sa kanya ng mga mamamayan. Kaligayahan at katatagan ng karaniwang tao, palatuntunan ng pamahalaan. Those who have less in life should have more in law ay kanyang winika. Kaya naman para sa mga mahirap ang kanyang mga naging programa. Tulad ng Land Tenure Reform Law para sa mga walang sariling lupa. Binili ng pamahalaan ang mga hasyenda at ipinagbili ng hulugan sa mga magsasaka. Kanyang binigyan pansin ang malalayong mga baryo, mga lugar at dati-rati na di nararating ng ibang pangulo.
Maraming mga daan, tulay, puso, artisyano at patubig ang ipinatayo upang mapabilis ang pag-unlad ng mga lugar na ito. Sa larangan ng kapayapaan at katahimikan ng bansa, hinikayat ang mga Hawk na magbagong buhay na. Luis Tarok na kanilang supremo at iba pang kasapi ay sumuko nga. Pinagkalooban ng libreng sakahan upang muli silang makapagsimula. Sa kasamaang palad, nagwakas ang kanyang pangasiwaan nang bumagsak ang eroplano na kanyang sinasakyan. Sa bundok Manunggal, Cebu, buhay ay natuldukan. Ang kampyon ng masa ay nawala ng tuluyan. Bukod sa mga nabanggit sa tula, ang mga sumusunod ay programang ipinatupad ni Pangulong Ramon F. Magsaysay. Una, ang Land Tenure Reform Law. Binili ng pamalaan ang malalaking lupa o hasyenda sa mga hasyendero at ipagbibili ng hulugan sa mga magsasakang walang sariling lupa. Pangalawa, ang Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration o ACFA. Nagpapautang upang magkaroon ng pambili ng sariling kalabaw, punla at iba pang mga kailangan sa pagsasaka. At Farmers Cooperative Marketing Association o PACOMA na tumulong sa mga magsasaka na sa pagbibinta ng kanilang mga produkto. Pangatlo, ang pananaliksik tungkol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi tulad ng Masagana 99. Pang-apat, ang Magna Carta ng Paggawa. Binigyan ng karapatan ang mga manggagawa upang magtatag ng unyon, magwilga at makipag-ayos sa may-ari ng mga paggawaan at pamahalaan. Panlima, itinatag niya ang National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA. May tungkuling mamahagi ng lupaing pampubliko sa mga mamamayan upang linangin at taniman. Pang-anim, itinatag niya ang Presidential Complaints and Action Committee o PICAC. Ito ang ahensyang dumidinig sa mga hinaing ng taong bayan at upang mabigyan ng solusyon sa madaling panahon. Pampito, sa panahon ng kanyang panunungkulan, nilagdaan niya ang Southeast Asia Treaty Organization o SIATO, kung saan kabilang ang Pilipinas. Nilayo ng kasunduang ito na pigilan ang paglaganap ng komunismo sa daigdig. Pangwalo, nilagdaan din noong Mayo 1956 ang Repatriation Agreement. Nakasaad sa kasunduang ito ang bayad pinsala ng Japan sa Pilipinas. Umabot sa kabuuang 800 milyong dolyares ang ibabayad ng Japan sa loob ng 25 taon. At pang-siyam, itinatag niya ang Commission on National Integration noong 1957. Layunin na magkaroon ng higit na pagkakaisa ang mga nabibilang sa pangkat ng mga katutubo o indigenous. Binigyan diin ang pagpapagawa ng madaan, tulay, patubig, elektrisidad at mga paaralan, lalo sa mga pamayanan ng mga katutubo o indigenous. Mga programang ipinatupad sa administrasyon ni Pangulong Carlos P. Garcia. Katulad sa mga programang ipinatupad ni Pangulong Ramon F. Magsaysay, ang mga programang ipinatupad din sa administrasyon ni Pangulong Carlos P. Garcia ay inilahad din sa pamagitan ng patula. Ito ay isinulat din ni Ginang Nemya M. Andres. Carlos P. Garcia, ika-4 na Pangulo ng ikatlong Republika. Sa pagkamatay ni Magsaysay, siya ang Pangulong nanumpa. Sa halalang pampanguluhan ay inihalal at napagwagian niya, kaya naglunsad ng iba't ibang programa. Austerity program ay naglayong magtipid ang pamalaan sa paggasta, pagbabawas sa pag-angkat ng mga kalakal mula sa ibang bansa, pag-iwas sa mga luhong pamumuhay at maging matapat at maayos ang paggawa, magbigay ng paglilingkod sa taong bayan ay kasiya-siya. Dahil sa dami ng mga dayuhang mga ngalakal dito sa ating bansa, ipinatupad ang Filipino First Policy o patakarang Pilipino muna. Una ang Pilipino na mapaunlad ang kabuhayan bago ang mga banyaga, isang makabayang patakaran sa pagpaunlad ng ating ekonomiya.
Ang mga karapatang pantao ay binigyang halaga, kalayaan sa pamahayag at sa pananalita, maging sa pagpili ng relihiyon ng mga katutubo ay naging malaya, karapatan ng nakararami at katarungang panlipunan ay itinaguyod niya. Sinikap niyang manumbalik sa mga Pilipino ang pagmamahal sa kultura. Hinikayat niya ang mga samahan na maglakbay sa ibang bansa upang ang kultura ng mga Pilipino doon ay maipakita, mabuhay, maipagmalaki ang kulturang pamana. Bukod sa mga nabanggit sa tula, ang mga sumusunod ay programang ipinatupad ni Pangulong Carlos P. Garcia. Una, ang Filipino Retailers Fund Act 1955 na nagpautang sa mga Pilipino. Pangalawa, ang National Marketing Corporation Act o NAMARCO na nagtustos sa mga maliliit na Pilipinong mangangalakal. Pangatlo, ang pagbibigay gantimpala at parangal sa mahusay na Pilipino sa larangan ng panitikan, sining at agham. At pang-apat, paglikha ng Jose Rizal Centenary Commission na namahala sa isang pagdiriwang ng First Centenary of the National Hero noong Hunyo 11, 1961. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang gawain para lalong mahasa pa ang iyong natutunan. Panoto, tukuyin kung anong programa ni Pangulong Ramon Magsaysay ang tinatalakay sa bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng pangungusap. Una, nagbigay karapatan sa mga manggagawa na magwilga. Pangalawa, ito ang duminig at nagbigay ng agarang solusyon sa mga hinaing ng taong bayan. Pangatlo, nagpautang sa mga magsasaka upang may maipambili sila ng binhi. Pang-apat, ito ang tumulong sa mga magsasaka na maipagbili ang kanilang inaning produkto. At panglima, binili ng pamahalaan ang mga asyenda upang ipagbili ng hulugan sa mga magsasakang walang sariling lupa. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Para sa pangalawang gawain, talakayin sa 1 hanggang 2 pangungusap ang mga programa ni Pangulong Carlos P. Garcia. Kumusta? Madali lang para sa'yo, di ba? Kasi naunawaan mo ang ating aralin. Ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang mga programa na ipinatupad ng Administrasyong Ramon F. Magsaysay at Carlos P. Garcia. Si Pangulong Magsaysay ay kinilala bilang kampiyon ng masa dahil sa kanyang mga programa para sa mga karaniwang mamamayan, katulad ng Land Tenure Reform Law, Agricultural Credit Cooperative Financing Administration, Farmers Cooperative Marketing Association, Magna Carta ng Paggawa at National Resettlement and Rehabilitation Administration. Nagpatayo siya ng mga puso artisyano, patubig, paaralan, mga tulay at kalsada. Si Carlos P. Garcia naman ang ama ng patakarang Pilipino Muna o Filipino First Policy. Siya rin ang nagpatupad ng austerity program o pagtitipid sa pamahalaan. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay.
Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.